Magandang araw mga ka-sound system. Ako po si Chris ng BNB Pro at nandito na naman po tayo para mag-share ng panibagong kaalaman. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa akin and kung meron kayong suggested na topic, kung alam ko siya, i-discuss ko po. Ano po? Ang topic natin ngayon is, ano daw ba yung main differences ng active speakers versus dun sa passive speakers natin? Ano po? And itong topic is galing kay Sir Kevin Tutanes na kung saan nagtanong siya sa akin, Sir, thank you sa mga videos mo, sir. Dami kong natutunan. Thank you, sir. Suggestion for next video lang, sir. Pa-discuss naman po ng pros and consequences ng all passive speaker setup versus all active speaker setup sa sound system. Alin ang maganda when it comes to sound quality and budget ng equipment. Thank you so much po. More power. Sir Kevin, maraming salamat po sa panonood at salamat po sa topic na ito. Sagutin ko na agad yung tanong ni sir. Alin ang mas maganda when it comes to sound quality? Generally, hindi natin siya agad maiko-compare, no? Pwedeng mas maganda si passive, pwedeng mas maganda si active. Okay? Halimbawa, nandyan si Mayer Sound, nandyan si L Acoustics, no? Mayer Sound is active, L Acoustics is passive, no? DNB, nandyan din siya, passive, no? So, matataas na brand sila and halos lahat sila is maganda. Okay? Ngayon, dito tayo sa Pinas, no? Which is dun sa mga may hilig sa sound system. Ang pwede nating comparison dito is, si active speaker, mas maganda siyang tumunog over kay passive. Bakit? Kasi si active speaker, na-design siya as yung amplifier niya is perfectly matched doon sa speaker niya, okay? So, basically, dun sa kanyang circuit, malamang meron na siyang built-in na equalizer na, meron na siyang built-in na high-pass filter or low-pass filter, and iba pang DSP. Unlike dito kay passive speaker na meron tayong bukod na amplifier, again, dito tayo sa Pinas kung saan, minsan bumibili tayo ng AD, MC4000 or 5000, and then bumibili tayo ng speaker na, Crown. Okay? So, basically, magkaiba yung manufacturer. And sure ba tayo kung magka-match sila? Normally, ang nako-consider lang natin is yung kanilang power matching. Okay? Kung saan, hindi natin nako-consider minsan, yung EQing ba nito is tama kung ito yung ginamit nating amplifier na. So, yun lang naman. And pagdating naman, sir, dun sa question mo na budget ng equipment, generally, yung malakas na speaker mo na active is mas mahal siya compare dun sa mas malakas na passive. Again, dito tayo sa Pinas, no? Kasi sa Pinas, kaya mong mag-produce ng 2,000 watts na speaker gamit yung China amp and China na speaker na. Unlike doon sa bibili ka ng active na kinakailangan, normally, high-end yung iyong speaker. Ano po? Ito naman is again, based on my opinion lang po. Okay? And, discuss natin yung iba't iba nilang pros and consequences. Ano po? Unahin ko muna yung identification, ano? Paano ba natin masasabi na siya ay passive and paano masasabing siya ay active. Okay? So, dito muna tayo kay passive na speaker natin, okay? Si passive speaker natin, ang makikita mo lang sa kanya is speak on, ano? Pwede siyang quarter inch, pwede siyang banana jack or yung clip type. Speak on, ito siya, ano? Yan lang yung terminal na makikita mo sa kanya. Input ka dyan ng speaker wire galing kay amplifier and pwede kang magdagdag ng speaker pa ulit gamit itong link na terminal. And pwede rin siyang combination ng tatlo. Okay? Pwede siyang may speak on, may quarter inch and banana jack. And, nga pala, itong si quarter inch, kinakailangan, nakasaksak muna siya bago mo buhayin si amplifier na. Since may tendency na pag sinaksak mo siya at buhay si amplifier, na-short niya kasi yung positive and negative terminal nung male na quarter inch. And merong iba na, again, clip type siya doon sa mga hi-fi natin na gamit sa bahay na. And normally, ito is pagka mababa lang naman yung power rating. Again, ito yung ating likod ng speaker na passive speaker, kung saan ito yung ating speaker wire. And sinaksak siya dun sa speaker terminal na.
And padalawang identification niya is wala siyang heatsink. So as in, ang makikita mo lang dito sa likod ay speaker terminal lang. Okay? And wala rin siyang power inlet na. Normally siya ay passive crossover dun sa loob ng iyong system. So meron siyang crossover dito sa loob na kung saan ito yung input mo galing kay amplifier and ang output niya is pwede siyang two-way, pwedeng three-way, no? Depende dun sa system. Pwede siyang woofer and treble, pwede naman siyang three-way na bass, median and treble na. And pwede rin naman siyang biamp kung tawagin, kung saan yung iyong amplifier is biamp siya, ang iyong speaker ay biamp, ang iyong speaker wire dapat is biamp din. Ano? Kung saan, normally kapag ka mono amp, 1 plus 1 minus lang. Okay? Kapag ka biamp, 1 plus 1 minus is para sa woofer, yung 2 plus 2 minus is para sa tweeter mo. Okay? Yun lang naman, identification ng passive. And dito tayo kay active na speaker. Si active speaker, meron siyang IEC sa likod. Okay? So, ito siya. Ayan. Meron siyang saksakan ng power sa likod and meron siyang switch. Okay? Minsan, meron siyang selector kung 110 volts or 220 volts na. And pwede rin naman siyang power con. Okay? Power con is ito naman siya. Okay? Normally, blue, in and white yung kanyang link. And yung kanyang input signal is pwede siyang TRS, XLR, combo jack, or pwede rin siyang RCA. Okay? Ito yung example niya. Okay? So, meron tayong XLR, RCA, quarter inch. Pwede rin naman siyang combo jack kagaya nitong sa RCF na HDL. HDL10, okay? Yan siya. Combo jack, ibig sabihin XLR, pwedeng TRS. And visible yung kanyang heatsink. Okay? Ito yung kanyang heatsink. And ito pa yung isang example. Si RCF na HDL10, dalawa yung kanyang heatsink. Okay? And si active speaker, pwede siyang mono amp, pwede siyang biamp, and triamp. Kung saan yung triamp, meron tayong input signal na XLR, halimbawa XLR, and then si amplifier mo is tatlo siya. Isang amplifier para sa bass, isa sa mid, and isa sa treble. No? Or pwedeng biamp, woofer, and tweeter. No? And yung speaker mo, meron siyang DSP minsan. Okay? Mapansin nyo rito kay RCF na sub 8006, meron siyang DSP dito sa likod na. Pwede siyang out of phase ng 180 degrees, pwede siyang cardioid or omni, yung kanyang directivity kung 90 or 120 degrees, dip or punch yung kanyang low frequency. Na, kung alin yung iyong mas prefer na frequency. Okay? So, ilang naman ang ilan sa identification na pwede nating magamit na. Ngayon, doon na tayo kay pros and consequences na. Yan. Dito muna tayo kay passive, okay? Ano ba yung mga pros ni passive and ni active, okay? Again, dito tayo kay passive na speaker na. Si passive speaker, isa lang yung kableng gagamitin mo sa kanya. No? Halimbawa, nasa stage si monitor speaker mo, isang kable lang yung iraran mo sa kanya. Okay? Which is itong speaker wire natin. And yan lang siya. No? Isang speaker wire, and speaker wire na. Wala kang power line na. Wala kang power line. Yan yung example mo. Okay? In short, mas mabilis yung setup natin sa kanya. Okay? And generally, mas magaan si passive compared kay active speaker na. Since wala siyang amplifier sa loob, so mas nakagaan siya. Example ko itong si B3 na U12, yung passive which is 18 kilograms, si active is 23 kilograms. So mas mabigat si active ng 23 kilograms, okay? Since meron siyang amplifier na sa loob, okay? And si passive speaker, mas safe siyang gamitin pagka outdoor yung event. Since wala nga tayong ginagamit na AC power, and yung ating circuit
pwede mo siyang ilagay dun sa loob ng rack, okay, yung amplifier mo. Unlike kay passive speaker, pwede kasing expose siya dun sa moisture, sa ulan, sa humidity kapag mataas. And, yun pa yung isa, pagka nagka-problema, mas madali mo siyang troubleshoot. Kasi nga, speaker wire lang yung ginamit mo, okay? Wala kang ginamit na power line. Unlike kay active na, bukod kay speaker wire, meron ka pang power line na ginamit. And ang isa pang kagandahan nito, si passive speaker, generally, mas malinis siyang tingnan. Okay? Especially sa monitor application. Okay? Itong si Martin, I think ito ay XE300 or XE500. Yung itsura nito. Not sure. Hindi ako ganun ka-sure. And, ayun nga. Mapansin nyo, isang speaker wire lang yung makikita nyo sa kanya or pwede siyang apat kung apat na speaker. Unlike kay active na, may power line ka na, may XLR cable ka pa. Dito naman tayo kay active speaker, okay? Si active speaker, meron na siyang amplifier dun sa loob. Ibig sabihin, nakatipid ka ng espasyo. No? Unlike kay passive na meron kang bukod na amplifier, so kakain pa siya ng espasyo. Okay? Si passive speaker, may bukod kang amplifier. So ito, malaking espasyo to dun sa iyong loob ng track. Okay? And dun sa event mismo, sa venue. And ang kagandahan pa ni active speaker, ito yung isa sa pinakamaganda sa kanya, perfectly match na yung kanyang amplifier and speaker, okay? Ibig sabihin, kahit wala kang knowledge doon sa pagko-compute, okay lang na. So, safe pa rin yung iyong speaker and amplifier. Unlike kay passive speaker, kinakailangan matutunan mong mag-match ng amplifier and speaker, no? Or pwede kang magtanong sa iba. And may tutorial ako doon, panoorin nyo na lang din. And si active speaker, pwede siyang bi-amp, tri-amp, and madalang yung mono-amp sa kanya. Okay? Bi-amp, may bukod na amplifier yung woofer, may bukod na amplifier yung tweeter mo. Okay? And ang kagandahan pa ni active speaker, normally siya ay nakatono na. Doon sa circuit mismo ni amplifier, sa loob ng speaker mo, speaker enclosure, may kasama na siyang equalizer. Pwede yon. And pwede namang pwede namang matweak mo yung kanyang EQ, meron siyang pihitan sa likod na. Pwede rin siyang may limiter, pwede siyang may compressor and delay. Na. Yung iba merong DSP. Kagaya nitong si Yamaha DXR10, pwede mo siyang iset ng high pass filter na 100 Hz, 120. Pwede mo siyang iset as monitor, FOH, or wala kang DSP ginamit na. And ang kagandahan pa nito, pag nakita mo siya na, nagli-limit na siya. Ibig sabihin, sure ka na, limit na yung iyong amplifier and speaker, no? Unlike kay passive na, siguro, nag-clip lang si amplifier mo, pero kayang-kaya pa ni speaker, kung hindi siya properly match. Okay? And, pwede namang mas magaan si active speaker, no? Kung siya is plastic yung kanyang enclosure and neodymium yung kanyang ginamit na speaker, pwedeng mas magaan si active. But generally, mas mabigat siya kay passive. No? And, ang kagandahan pa ni active, pwede siyang standalone na. Which is, siya yung ginagamit ng mga street performer natin, kung saan, pwede siyang may built-in na mixer na sa likod. Mapansin nyo nga rito, pwede ka diyang magsaksak ng light ng iyong music, pwede kang magsaksak ng mic and gitara, halimbawa na. Kaya siya yung prepared gamitin ng mga street performer natin. Okay? Madali kasi siyang i-set up. And yun nga, generally, mas maganda yung tunog niya compared dun sa passive na speaker with amplifier. Yun is nangyayari kung yung passive system mo is hindi siya magka-match. And, isa pa sa kagandahan nitong si active, since may amplifier na siya sa loob, in short, maiksi lang yung speaker wire na ginagamit, okay? And kung maiksi yung speaker wire, mataas yung damping factor. In short, mas nakokontrol ni amplifier yung movement ng iyong speaker, okay? Pag si amplifier nagbigay ng signal, gagalaw sa speaker. Pag wala siyang binigay, dapat tigil lang sa speaker, okay? And may exemption doon, halimbawa si L Acoustics,
meron siyang passive line array, pwede mo siyang iangat na. And si amplifier mo, nasa taas din siya. Magkatabi lang si amplifier and speaker mo. So, maiksi pa rin yung speaker wire. Okay? So, yun lang naman yung mga pros nila na. And kung may idadagdag kayo, pwede nyo siyang idagdag sa comment section. Ano po? Doon naman tayo sa consequences kapag ka gumamit tayo ng active and passive. Okay? Dito tayo kay passive muna. Si passive speaker, again, meron siyang kinakailangan meron kang bukod na amplifier doon. Kung saan, gagamit ka na naman ng bukod na speaker cable. Ano po? And ang padalawa, since passive siya, kinakailangan mo ng bukod na amplifier and magko-consume na naman siya ng espasyo doon sa iyong pang-transport na truck. And sa venue mo, matako siya sa espasyo. Okay? And ito yung isa sa pinakamahalaga. Kinakailangan, may knowledge ka sa pagmamatch ng iyong amplifier and passive na speaker. Okay? And may video ko doon, panoorin nyo na lang. Okay? And ito pa yung isa, kung hindi siya properly match or magkaiba yung manufacturer ng amplifier mo at saka speaker, so kinakailangan, meron ka dong bukod na tuning. Although yung tuning naman, ginagawa natin siya sa lahat ng oras, sa lahat ng venue. Pero mas kinakailangan ng proper tuning ni passive speaker, okay? Unless, yung iyong amplifier and speaker, again, is from same manufacturer na nakadesign sila para sa isa't isa, okay? And, yun nga lang, limitation ni passive speaker mo, pwede siyang, let's say, 15 meters lang, okay? Since yung iyong speaker wire, nakaka-attenuate kasi siya ng signal, okay? Halimbawa, 4 ohms yung iyong speaker, dual 12 inch, na 4 ohms siya ngayon. Kung ang gamit mong gauge ay gauge 12 lang, so 1 dB na agad yung ibinaba, okay? And kung gauge 18 yan, 2.49 dB yung reduction niya. Ano ba ibig sabihin yan? Halimbawa, 3 dB yan, yung 1,000 watts mo, 500 watts na lang siya. So, ganun siyang mag-attenuate na. Ito naman is, computation to kung 100 foot yung ginamit mong speaker or let's say 33 meters or I think 30. Okay? And doon naman tayo kay active speaker, no? Si active speaker, again, kinakailangan niya ng bukod na power line. Okay? Bukod na power line, kagaya nitong, yan. Kagaya nitong si IEC, or pwede siyang PowerCon. Okay? And minsan, kinakailangan magdala ng bukod na fuse. Na. Doon sa likod ng iyong active speaker, may lagayan doon ng fuse. Baka kasi siya ay masira. And kung monitor naman siya, halimbawa, active monitor siya. Ang disadvantage nito is kitang-kita yung mga LED doon sa likod. Okay? Which is, ito yung nakaharap sa audience. No? Itong front niya, nakaharap doon sa performer mo. Yung kanyang likod, kitang-kita siya ng iyong audience. Okay? Kung saan, yung iyong LED indicator, meron ka dyang power, signal, and peak. Umiilaw siya, so nakaka-distract, no? Especially kung blackout yung stage. And especially kung ikaw ay nasa front row. And yun nga, less ideal siya sa outdoor since meron kang bukod na power line, pwede kasi siyang mabasa ng ulan. No? Especially dito sa Pinas. And yung iyong amplifier mismo, pwede siyang mapasok ng moisture. Pwedeng magtubig yung iyong amplifier, which is nakakasira talaga. Especially kung mataas yung iyong humid. Yung volume knob mo naman, yung pihitan mo ng volume, okay? Kung line array siya na flown, nakaangat, hindi siya accessible. Ano? Unless umakyat ka. Kung kailangan mong baguhin yung volume ng isang unit mo lang, kung saan nakasplay siya ng ganyan, siya lang yung kailangan mong baguhin. So, kinakailangan umakyat. Unless, may remote control yung iyong system. Example nun is, itong si RCF, meron siyang RDNet na speaker management na.
Si L Acoustics, meron siyang LS10. Si Mayor Sound, meron siyang Galileo. No? Ito is kahit nakaangat na yung buong system, pwede mong kontrolin yung kanyang EQ, yung kanyang delay. Meron pang unsure lang doon sa kanilang display angle, no, kung kayang kontrolin. Or bukod yun doon sa rigging. And isa pa sa disadvantages nitong active speaker, kung IEC yan, may posibilidad na siya ay mabunot. Okay? Okay sana kung siya ay PowerCon. And yun lang naman yung ilan sa alam ko na disadvantages and advantages nung paggamit natin kung passive or active na. Kung meron kayong may idagdag, dagdag nyo siya doon sa ating comment section. And maraming salamat po na. Ngayon muli, ako po si Chris ng BNB Pro. At kung meron kayong topic na gusto nyo i-discuss ko, kung alam ko siya ay i-discuss ko siya, ano po? And kung hindi ko alam, pwede naman tayo magtanong sa ibang mas nakakaalam, ano po? Muli, salamat po sa pakikinig at panonood. Pwede nyo screenshot itong ating topic. Okay? Para mas mabasa nyo siya ng maayos, ano? Muli kay Sir Kevin Tutanes, maraming salamat po at stay safe po tayong lahat.